Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Ako po mga kabibig, sumabog sa galit si Senator Erwin Tulfo. Gusto niyang palayasin mga opisyal ng Chinese Embassy ng Manila, mga kabibig. Talagang hindi na makontrol ang emosyon ni Senator Erwin Tulfo. Kanina sa Senado, nagkaroon sila ng debate, nagkaroon sila ng usap-usapan tungkol sa mga aksyon, tungkol sa mga komento ng Chinese Embassy ng Manila. Lalo na ang spokesperson na si Gowi. Naku kabibig, talagang hindi makontrol ang emosyon ni Erwin Tulfo. Sabi ng iba, atapang na tao. Pero pag control sa flood control, ang tahimik-tahimik. Uy, huwag naman po kayong ganyan kay Tulfo. Pinaglalaban tayo niya. Ay, baka ang iba magalit na naman dyan. Control lang emosyon. Baka matulad kayo ni Tulfo ba na palayasin nyo din ang mga bashers. So ito kabibig ha. May sagot naman dyan ang Chinese Embassy ng Manila kung ano ang kanilang reaction sa mga statement ni Erwin Tulfo na talagang makikita natin na hindi na makokontrol ang emosyon ni Tulfo. Hindi lang si Tulfo ha, si Risa Hontiveros, si Kiko Pangilinan, na parang sabi nila, parang ang bastos ng mga Chinese officials, lalo na yung spokesperson. O ito kabibig ha, natin, ito kasi ang sabi ni Erwin Tulfo mga kabibig. Share ko lang sa inyo ha, para malaman nyo din kung ano ang statement ni Erwin Tulfo. Share ko. Wait for a while. Share ko sa screen. Erwin Tulfo. Ayan. Yan ang kita nyo na ba kabibig? Yan ang sabi ni Erwin Tulfo mga kabibig. Wala kayong karapatan na sitahin ang mga opisyal namin sa mga pahayag nila hinggil sa pagkamkam ninyo sa aming mga teritoryo. Palibhasa, walang freedom of speech sa kanilang bansa dahil ang mga kritiko ikinukulong, ang media pinatahimik at ang opinion kinokontrol doon. Diba? If you remember si Jay Tariela, nag-post ng memes and then sabi di umano ay si President Xi Jinping yun. So, yun na nga, parang hindi nagandahan ang Chinese Embassy kasi parang kinukutya ang kanilang presidente. Tulfo was reacting to comments by Chinese Embassy Deputy Spokesperson Go Wei, who warned that freedom of speech should not be used to malign others, following a social media post by Philippine Coast Guard official depicting an AI-generated video of President Xi Jinping. The senator emphasized that free expression is protected under the Philippine Constitution and contrasted the country's democratic system with China's restrictive approach to speech and media. Yan kabibig ha. Yan ang sagot ni Erwin Tulfo. So, maghanap tayo ng video kung saan makikita natin si Erwin Tulfo na sobrang galit mga kabibig. Parang hindi mo na makontrol ang kanyang galit. You do not have the moral authority to lecture Filipinos about freedom of speech because freedom of speech does not exist in your country. Yan ang reaksyon ni Erwin Tulfo. Hanapin natin ang video ni Erwin Tulfo mga kabibig. Nasaan ba yan? Ito kabibig, i-share ko sa inyo kabibig ha. Yung video ni Senator Erwin Tulfo. Sabi ng iba, tama din naman si Erwin Tulfo na dapat din nating pangalagaan ang ating freedom of speech. And the same time na alam nila na ayun si Tulfo, ang galing talaga magsalita. Sabi ng iba, bendalo si Tulfo. Ito na kabibig. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. May we recognize Senator Erwin Tulfo for his privilege speech. Senator Erwin Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, I rise today in defense of dignity, our national dignity. Spokesperson of the Chinese Embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state
is completely unacceptable. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. Hala, layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. Layas kayo. To the Chinese embassy officials, you do not have the moral authority to lecture Filipinos about freedom of speech. Because freedom of speech does not exist in your country. Ooh, tama din naman. It is not practiced. It is not protected. It is punished. So do not export censorship to a nation that fought, bled, and died to be free. And another recent statement coming from the Chinese government threatening our officials of, quote, paying the price for making provocations and confusing right from wrong, unquote, pertaining to our claims at the West Philippine Sea. What is truly unacceptable is a foreign government acting as if it can police Filipino speech, intimidate Filipino officials, or shame Filipino into silence. Mr. President, our government officials spoke only the truth. They defended our sovereignty. They spoke as public servants of a democratic republic. They are correct, and the Chinese government is wrong. Wala silang karapatan na punahin ang malayang pagpapahayag sa ating bansa. Dahil sa kanilang bansa, walang tunay na freedom of speech. Mga kritiko ikinukulong at misteryosong namamatay pa. Ang mga mamahayag, pinapatahimik, opinyon, kinokontrol, tulad po nangyayari doon sa Hong Kong, kung ilang kritiko nila ay kinulong na. Let us be very clear, Mr. President. The West Philippine Sea is ours. Our officials have the right and the duty to speak about aggression against our nation. And Filipinos, Mr. President, will not whisper in their own house just to avoid offending a foreign power, particularly China. No, 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 Mr. President. We do not take lessons on democracy from a government that jails critics. We do not take lectures on free speech from a system that suppresses it. Our house, our terms, Mr. President. Respect is not demanded. It is earned and it is mutual. If you want respect from Filipinos, then respect our Constitution. Respect our officials, respect our freedom of speech, and respect the simple truth that this is not your country. Mr. President, the Filipino people are not afraid. We are not silent, and we will not be bullied, politely or otherwise. Thank you, Mr. President. Maraming salamat. Maraming salamat po at So magandang yun kalibig ang statement, official statement na yon ni Senator Erwin Tulfo tungkol sa mga statement din ng mga official ng Chinese Embassy, mga kalibig. Pero kung akala ni Erwin Tulfo hindi siya sasagutin, ako sinagot siya ng Chinese official. Ito kalibig, i-share ko sa inyo kung ano ang statement nila. I-share ko na. Okay? So yan po mga kabibig ang statement ng Chinese official. Sabi ni Erwin Tulfo, wala kayong karapatan na sitahin ang mga opisyal namin sa mga pahayag nila hinggil sa pagkamkam niyo sa aming teritoryo. Ito naman ang sabi ng Deputy Spokes Gowi. Ginoong Senador, kung hindi ninyo nauunawaan ang diplomasya o ang papel ng mga dayuhang embahada, marapat ninyong pag-isipan muna ng mabuti bago magkomento. O kahit man lang maglaan ng oras upang unawain kung tungkol saan talaga ang mga pampublikong
nagpahayag. Hala ka, yan ang statement ng spokesperson. Parang, parang napahiya si Tulfo dyan. Ito naman yung komento ng ating mga netizen. Atapang ang author sa Ben Dalo. Buti nga sa'yo, Mr. Ben, we're wasting our vote to Mr. Erwin Tulfo. We expect that you're credible to be in the Senate. Ito pang sabi ng ilang netizen. Sabi dito, pagkamkam sa teritoryo, ito ba yung West Philippine Sea? Is a arbitrary ruling, kung babasahin, marine sources lang ang Pilipinas, wala sinasabing teritoryo ay atin. Kailan kaya nagsasabi nito ang mga Pilipino? Hanggang salita lang itong si Tulfo, walang nagawa, kaya hindi kayo magtaka kung bakit mahal namin ang mga tunay na may malasakit. Kahit sinong pader babanggain yan, ang kailangan matapang at may kakayahang mangmaneho sa Pilipinas. Pumagin namin. Feeling powerful si Ben Dalo, nahimasok kahit hindi siya in charge, taga DFA ba yan si Erwin? Senador po si Erwin Tulfo, so may right din siyang magsalita mga kapipig. So sabi ng iba, ang ingay ni Tulfo, pero pag flood control projects, parang tahimik lang wag naman po kayong ganyan. Chairman yata si Tulfo sa Blue Ribbon Committee. So may say rin siya sa flood control. Pero yung kapibig ba, yung ibang hatak, yung para alam Marcoleta ang style, kung gusto mo talagang malaman kung sino yung mga nasa likod ng flood control anomalies, para yatang hindi ganun atake ni Erwin Tulfo gusto niyo pa ba? Eto si Senator Risa Hontiveros. Sabi ni Senator Risa Hontiveros, pwede ba natin kaibiganin ang China? Sabi niya, pwede naman. Ito na. Maging kakapi ang China? In principle, bakit hindi? Pero pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawan niya sa ating karagatan, sa internet, at nagsimula na siya, laban na sa mga opisyal ng ating gobyerno, both sa executive at sa legislature. Wala akong maalalang previous incident, Mr. President, na kahit sinong ambassador ng ibang bansa dito sa Pilipinas ay nag-post sa embassy page nila ng ganyang banta ng kanilang spokesperson ng Chinese Foreign Ministry laban sa mga opisyal natin na nagsasalita lamang para sa pambansang interes. Pati kay Senator Erwin, meron na po silang post na Mr. Senator. Bukod kina Commodore Tariela, Senator Kiko, Representatives Chel at Laila, at sa akin din po. Pwedeng maging kakampi kapag itinigil yung ganyang mga gawi ng isang hindi kakampi. Mga gawi ng isang hindi kaibigan. Pwedeng maging kakampi. Hindi simpleng isa-isang tabi yung sigalot na sabi nila tayo ang may kagagawan, na kapag nagreklamo tayo, tumutol tayo sa kanilang maling gawi sa ating Navy, Coast Guard, mangingisda, bayan, sasabihin nila, masyado naman kayo isa-isang tabi niyo yan. Hindi po. Yan ang gustong mangyari ng isang bully tulad ng gobyerno ng China, na hindi sila maging accountable sa ginagawa nila sa atin at simpleng iaatras natin ang ating pagreklamo. Wala pong bully, whether sa playground o sa rehiyon o sa mundo, na nagrespeto sa binubuli niya, liban kung tumindig ang binubuli niya. At yan po ang ginagawa ng ating bayan, yan po ang ginagawa ng ating mga opisyal na ngayon nilalait-lait po ng Chinese government at ng embahada pa nila dito. Taliwas po sa mga obligasyon nila sa ilalim ng Vienna Convention on Diplomatic Relations. And again, Mr. President, in closing, I would like to take strong maging kakapi ang China. Statement ni Senator Risa Hontiveros. So ano ang inyong reaction nito mga kabibig? Palaban din ang Chinese Embassy, no? Yung mga official nila. Sinasagot nila sina Risa Hontiveros, sina Kiko Pangilinan, yung iba si Jay Tariela, sino pa ba mga kabibig? Tama lang ba na sagutin ng Chinese Embassy or spokesperson itong mga statement ng mga ating official ng Pilipinas?
Lalo na kay sina Erwin Tulfo na talagang gigil na talaga sa Chinese Embassy, mga opisyal. Tama lang ba na sagutin din ito at ipopost sa kanilang social pages? Ano sa pala yung kapibig? Or kailangan ng talaga ng, ang tawag dito ba, diplomasiya na pwede naman na hindi umabot sa ganito, na pwede namang mag-usap-usap sila. Kasi it's all for the two countries eh. China ang Pilipinas, di ba? What if kung ang China makapag-design na i-pull out lahat ng mga investment sa Pilipinas? Ano mo yan sa atin? Nga. Di ba? Nilang kabibig ang ating Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Tama din naman si Erwin Tulfo. Tama din ang pinaglalaban ni Risa Hontiveros. Pero sana mga kabibig, tingnan natin ba? Dapat in the middle area tayo. Hindi yung may pinaglalaban tayo, pero iba naman ang atake natin. So, at the end of the day, China is a giant country. Tayo, ang liit-liit na natin eh. Mostly nga sa ating ang Pilipinas, mostly are dependent sa China. Pagkain, gamit, at ano-ano pa. Industries, di ba? Businesses, investments. What if kung magagalit na si President Xi Jinping at malaman niya ang ginawa ni Tariela, kung ipa-pull out niya lahat ng mga investment dito, paano tayo? May makukuha ba ang China sa atin? Parang wala yata eh. Wala. Parang, maliit lang yung Pilipinas. Punta tayo sa ibang bansa. Indonesia, doon tayo magbuhos ng maraming investment. Paano tayo? Nga. Hirap pa nga ang Pilipinas. Gumagapang pa nga ang ating ekonomiya. Eto, nanghahamon pa tayo sa China. Pwede namang at peace lang tayo. Pag-usapan ng mabuti. Umupo, pag-usapan, at kailangan lang na open communication. Wala nang kung ano-ano pa mga statements, hinggil dito, hinggil dyan. Kung pwede, private talk na lang para malutas itong problema ito. Kasi kung hindi ito malutas, makaabot to kay Xi Jinping. Mas lalo pang lalala. At malapit na ang ASEAN Summit ni BBM. Baka walang pupuntang world leaders. Mostly, ang pinupuntahan ng ibang world leaders ang China. Yung malalaking bansa na pwedeng magbigay ng investment sa kanilang lugar. So kung hindi pupunta ang China, ang Amerika pupunta ba? Kung hindi pupunta ang China, sabihin hindi, ang Russia pupunta. Di ba kabibig? So, mag-isip-isip din, mag-isip-isip foreign policy and so on about economy ng bansa. Madaming maapektuhan sa mga nangyayari ngayon. So, lang kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.